Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinoy sa Saudi Arabia binitay nang walang abiso sa embahada at pamilya. Kaso ng death penalty umabot na sa Siyam. Bulkang Taal at Canlaon nagbubuga ng tone-toneladang asupre. PBBM ipinag-utos ang agarang pagpapauwi ng mga Pilipino sa Lebanon. Senator Risa Hontiveros binatikos ang planong pagtakbo ni Kibuloy bilang senador. BIFAR pinag-iingat ang publiko sa panganib na dala ng red tide. At Philippine senior chess players lalaban sa World Chess Portugal Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang malungkot na balita. Isang Pinoy ang nahatulan ng parusang kamatayan sa Saudi Arabia dahil sa pangingikil sa isang Saudi national na nag-ugat sa hindi pagkakaunawaan sa pananalapi. Bago pa man ito mangyari, nagpadala ang pamahalaan ng Pilipinas ng apela at alok na blood money sa mga kaanak ng Saudi national na nasawi, ngunit makailang ulit na tumanggi. Sumulat rin si Pangulong Bongbong Marcos ng liham kay Saudi Arabia King Salman bin Abdulaziz Al Saud sa paghahangad na iligtas ang buhay ng Pilipino. Gayunpaman, isinagawa ng gobyerno ng Saudi ang pagbitay at kinumpirma na mayroong naganap na execution ng walang paunang abiso sa embahada o maging sa pamilya ng Pinoy alinsunod sa kanilang local procedures. Sa tala, may 9 na death penalty pa ang tinututukan ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh sa kasalukuyan. Sa iba pang ulat, inamin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na nahihirapan silang mahanap si Harry Roque matapos itong mabigyan ng contempt at detention orders ng House Quad Committee kaugnay ng illegal na aktibidad ng Pogo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, tuwing malapit na nilang matrace ang kinaroroonan ni Roque, agad itong umiiwas at lumilipat ng lokasyon. Bagamat hindi pa natutukoy ng CIDG ang eksaktong lokasyon, sinabi nilang may matibay silang lead kung saan maaaring matagpuan si Roque sa susunod. Kanina, na monitor namin siya, ay meron din siyang pang-control sa amin and lumilipat-lipat din po siya ng area. That's why hindi natin ma-pinpoint yung kanyang talagang location because from time to time ay may minomonitor din tayo. Matagumpay na inilunsad ng Department of Health o DOH, katuwang ang Department of Education o DepEd, ang programang Bakuna Eskwela nitong kamakailan sa mga lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao at BARM. Ayon sa kagawaran, ito ay sinasagawa sa pagsisikap na protektahan ang mga bata laban sa vaccine preventable diseases o VPDs tulad ng measles, rubella, tetanus, diphtheria at human papilloma virus o HPV. Dagdag pa nito na ipamamahagi ng DOH at DepEd sa school-based immunization na ito ang ligtas at epektibong bakuna para sa mga mag-aaral na nasa grade 1, 4 at 7. Magpapatuloy ang pagbabakuna ng MRTD at HPV vaccines mula Oktubre hanggang Nobyembre sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Samantala, magkasunod na nakitaan ng mataas na aktibidad ang Bulkang Canlaon at Bulkang Taal ngayong linggo. Una na rito ang Canlaon na nakapagtala ng higit 5,000 toneladang asupre nitong Martes. Isang araw matapos ito, sumunod naman dito ang Bulkang Taal na nagbuga ng higit 1,200 toneladang asupre. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa Alert Level 2 status ang Bulkang Canlaon habang Alert Level 1 naman ang Bulkang Taal.
ating ulat panahon ay asahan ng maulap na kalangitan na may pag-ulan sa Batanes, Apayao at Cagayan na dulot ng northeasterly wind flow. Samantala, maulap na kalangitan din at kalat-kalat na pag-ulan o pagkidlat pagkulog naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Asahan ng pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng mga pag-ulan. Susunod sa News Force. BI, inaresto ang mga dayuhang sangkot sa pang-aabuso ng menor de edad. Shield Kids campaign, pinaigting. PNP, sinibak sa puwesto ang mga pulis na sangkot sa police brutality. PBBM, ipinag-utos ang tuluyang pagpapauwi ng mga Pilipino sa Lebanon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.
Naitala sa 11 baybayin ang red tide toxin kaya't pinag-iingat muli ang publiko sa pagkain ng mga shellfish. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Base sa ibinahaging impormasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ay lumalabas na positibo sa red tide toxin ang 11 baybayin. Kabilang dito ang baybayin na Dumangkilya sa Zamboanga del Sur, Daram Island, Zumaraga Island, Irong-Irong, Cambatutay, Leyte, Tungawan, Zamboanga, Sibugay Province, Maqueda, Samar, Biliran Island at Lianga, Surigao del Sur. Ayon sa BFAR, nananatiling delikado ang pagkonsumo ng mga shellfish dahil sa nadiskubring paralytic shellfish poison na nakita rito. Samantala, ang mga isda, pusit, hipon at alimango naman ay maaaring kainin basta't nahugasan at nailuto ito ng maigi. Ipinaskil naman ng BFAR sa opisyal nitong Facebook page na base sa isinagawa nitong pagsusuri ay malaya sa red tide ang katubigan sa Metro Maynila. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Para sa ikalimang dekadang selebrasyon ng MMFF sa Nobyembre, ilang prestihiyosong film bodies at artists ang makikisaya sa pagdiriwang na nakatakdang ganapin sa City of Dreams. Narito ang balita. Matapos ang naging ceremonial contract signing ng Metro Manila Film Festival o MMFF at Manila International Film Festival o MIFF nitong Martes, ay opisyal lang inanunsyo ng MMFF nitong Miyerkules na ang magiging event partner nito para sa gaganaping Golden Gala ay ang City of Dreams. Ito ay para sa ika-50 taong anibersaryo ng festival kung saan isa itong pagtitipon upang ipagdiwang ang mayamang pamana ng pelikulang Pilipino maging ng mga narating nitong milestone sa loob at labas ng bansa sa mga nagdaang taon. Nakatakdang ganapin ang Golden Gala sa ika-11 ng Nobyembre kung saan tampok sa kaganapan ng ilang kilalang personalidad at mga pamosong tao sa industriya ng entablado at pelikula. Ang partnership event na ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng okasyon kung saan aasahan ng hindi malilimutang gabi ng glamour, entertainment at philanthropy. Samantala, ayon kay Artes, ang kaganapan at ang ugnayan sa pagitan ng MMFF at MIFF ay umpisa pa lamang ng unti-unting pagsiklab ng transformative partnership para sa industriya ng libangan sa bansa. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng kamakailang inireklamo ng MMDA na isang driver ng SUV na sumuway sa batas trapiko sa kahabaan ng EDSA, naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa naturang driver. Narito ang detalye. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO hinggil sa driver ng isang SUV na nag-viral sa social media dahil sa pag-i-illegal U-turn sa EDSA Aurora Tunnel southbound sa Quezon City. Ito ay kaugnay ng kamakailang pagsasampa ng reklamo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa naturang driver na nakita sa closed-circuit television camera o CCTV na lumabag sa batas trapiko. Ang insidenteng ito ay nangyari ganap na alas 8:30 ng umaga nitong nagdaang Martes. Samantala sa liham na ipinadala ni MMDA Chairman Atty. Roman Dodon Artes kay LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza II, hiling niya na mapatawan ng kaukulang parusa ang SUV driver dahil sa pagwawalang bahala nito sa pamantayan at ligtas na operasyon ng isang sasakyan. Dahil dito kakaharap sa kasong suspension o revocation of driver's license ang naturang SUV driver.
Ayon sa MMDA, dahil sa pag-U-turn sa center island ng driver ay inilagay nito sa panganib hindi lamang ang ibang motorista kundi maging ang kasama nito sa kaniyang sasakyan. Ito ay dahil makikita sa footage na sa pagmamaniobra ng SUV driver sa kanyang sasakyan sa kabilang direksyon, inokupan nito ang linya ng EDSA bus carousel. Samantala, base sa inilabas na show cause order ng LTO, inatasan na humarap sa tanggapan ng rehistradong may-ari ng itim na SUV sa darating na Lunes, 14 ng Oktubre. Bukod dito ay kinakailangan ding magsumite ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng administratibo dahil sa reckless driving at obstruction of traffic gaya ng binanggit sa show cause order ng LTO. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Malugod na tinanggap ni Makati City Mayor Abby Binay ang 7 parangal mula sa DOF's Bureau of Local Government Finance. Ang parangal ay nagsisilbing pagkilala sa mahusay na pamamahala ng pananalapi para sa lungsod. Matatandaan na kabilang ang lungsod ng Makati sa mga nangunguna na top NCR revenue earners. Sa larong pampalakasan, nakatakdang lumaban ang trio senior chess players sa FIDE World Senior Chess Championship sa Porto Santo, Portugal mula ika-16 hanggang ika-29 ng Nobyembre. Ang Pilipinas ay kakatawanin ni na 3rd International Chess Open 2024 gold medalist Almario Marlon Bernardino at amateur players na sina Chito Garma at Jose Efren Bagasbasmada. Sa kabilang banda, kamakailan ding bumisita ang trio sa Philippine Sports Commission sa Rizal Memorial Sports Complex. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pinoy sa Saudi Arabia binitay ng walang abiso sa embahada at pamilya. Kaso ng death penalty umabot na sa Siyam. Bulkang Taal at Canlaon nagbubuga ng tone-toneladang asupre. PBBM ipinag-utos ang agarang pagpapauwi ng mga Pilipino sa Lebanon. Senator Risa Hontiveros binatikos ang planong pagtakbo ni Kibuloy bilang senador. BIFAR pinag-iingat ang publiko sa panganib na dala ng red tide. At Philippine senior chess players lalaban sa World Chess Portugal Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.